So anong nangyari mga sangkay sa Japan? Bakit biglang nagkagulo at bigla pong nagpanik? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga po pag-uusapan natin ngayon ang isa sa matunog na topic ngayon international dahil nga po dito sa isa pong impormasyon na magkakaroon ng isang matinding tsunami doon sa Japan. Hindi pa ito basta tsunami mga sangkay na kagaya lamang po nung nangyari noong 2011 doon sa Japan, kundi isa po itong mega tsunami, no? At ang matindi doon, damay daw po ang Pilipinas. At may tinukoy po silang date, mga sangkay, no? Pag-usapan po natin yan kasi ang dami pong nagpanik, ang dami pong naniwala, mga sangkay. Marami po ang nag-cancela ng kanilang flights dahil po sa takot. At may mga isla po, mga sangkay, na natukoy doon po sa Japan. Ang bigla pong yung mga tao na nakatira doon, lumikas. Ganyan po katindi ang ganap mga sangkay sa Japan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung gusto nyo makakita, makapanood, makakuha ng mga impormasyon na kagaya po nito, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? This is it, guys. Ngayon, ito ang balita kasi. Mayroon daw pong magaganap na malakas na lindol at tsunami sa Japan at Pilipinas. Dalawa pero ang napuruhan mga sangkay sa balitang ito, walang iba kundi ang Japan. Grabe yung takot nila. Kasi nagkaroon po ito ng napanaginipan ng isang manga artist. Ngayon, para mas malinawan po tayo mga sangkay, ito, panoorin natin. Kinatatakutang magkatotoo ang hula ng isang manga artist sa Japan. Yayanigin daw kasi ng malakas na lindol at malaking tsunami ang Japan at Pilipinas. Diba? Dalawa mga sangkay na bansa. Para po sa inyong kaalaman, ang Japan at Pilipinas, medyo magkalapit lamang po. Ang sagot dyan ng mga eksperto, narito sa Frontline Report. Ilang linggo nang trending ang prediksyon o hula ng isang manga artist sa Japan. Sa 1999 comic book na base sa mga panaginip ni Ryo Tatsuki na The Future I Saw. Yan, ito yan mga sangkay, ito po yung libro. Kasi ayon po sa balita, no, itong writer nito, itong author ng book, mga sangkay, nananaginip simula pa po noong 1970. Ngayon, isinulat po yan niya lahat ng kanyang panaginip, mga sangkay, about sa mga mangyayari sa future. Sinulat niya. At, ewan ko mga sangkay, ayon kasi sa impormasyon na nasagap po natin, out of 15, no? 13 out of 15 mga sangkay, no? Na prediction, nangyari po. So, 13 ang nangyari. Naganap. Including yung 2011 tsunami na very detailed mga sangkay, yung sinasabing nakita mismo nitong writer. Kasi ang ginawa niya, nung nakita niya kasi mga sangkay yung kanyang panaginip, isinulat po niya sa isang manga. Parang comics po yan. Doon po sa Japan. Nakasaad na July 2025 magkakaroon ng malaking bitak sa seabed ng Japan at Pilipinas. July 2025. Okay? May ginawa po silang deadline. Actually, naglagay po ng date, mga sangkay. Hindi ko alam kung ito po yung nandito mismo sa libro o ito po ay ang mismo ng hula ng mga netizens sa buong mundo na July 5 daw po. So kahapon, mga sangkay, marami po ang nagabang. Wala namang nangyari in July 5. Pero, hindi pa po tapos ang July. No, mga sangkay, July 2025. Magdudulot daw ito ng matinding tsunami. Yan ang sinisisi ngayon kaya tila iniiwasan ng ilan ang pagbiyahe ngayon sa Japan. Yun. Kaya ang tourism sa Japan ngayon medyo naapektuhan po talaga dahil dyan. Katunayan, bumaba sa 11% ang mga turista. Grabe. Bagamat pinasinungalingan na ito ng Japan Meteorological Agency, marami pa rin ang naniniwala at natatakot. Kahit po yung mga scientist, no?
inano nila, binara po nila yung kumakalat na impormasyon. Pero marami pa rin ang cancela ng kanilang flights. Nito kasing nakalipas na 2 linggo, 900 lindol ang naitala sa Tokara Island sa bahagi ng southern Japan. Ayan mga sangkay. Pero hindi pa po yan yung sinasabi. Sabi kasi, mega na lindol at mega tsunami ang magaganap. Pero sa mga sangkay, itong buwan, marami po ang naitalang pagyanig dyan. Kaya medyo kinabahan ang marami na baka totoo nga yung sinasabi nitong libro. Pumapalo raw sa higit magnitude 5 ang mga lindol. Kita mo? Kaya hindi na makatulog ang mga residente. di ba? Kung titingnan ang mapa, malapit yan sa Pilipinas. Yun. Natugma sa prediksyon ng manga artist. 'Di ba? Tugma mismo mga sangkay. Kaya nga po ka rin kakabahan ka din mga sangkay, no? Pero ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, normal ang mga paglindol sa lugar, lalo't parte ng Pacific Ring of Fire ang Japan. May mga trenches talaga na minsan nagkaroon ng maraming paglindol dahil nangyari din yan sa Manila Trench natin. Pero mas umugong pa ito online dahil parehong manga artist ang nakahula sa malalaking sakuna sa Japan. Ayun. Gaya ng The Great Hanshin Earthquake noong 1995 at Great East Japan Earthquake noong 2011. Ayun. Napanaginipan din ni Tatsuki ang 2020 COVID-19 pandemic. Pero giit ng PHIVOLCS, walang teknolohiya ang makakapagsabi kung kailan eksaktong lilindol. We can only give Actually, totoo po 'yun mga sangkay. a range, for example, kaya sinasabi natin na the West Valley Fault may magkakaroon ng lindol every 400 to 600 years. So yun yung pwede natin masabi. Sa ngayon, walang makakapagsabi sa mangyayari bukas. At ang kaya lang nating panghawakan ay ang ngayon. Nagbabalita. So ayan mga sangkay, no? So ngayon apektado po yung tourism ng Japan kasi marami po mga tao mula sa iba't ibang panig ng ating mundo ayaw na pong pumunta sa Japan for now habang nasa buwan po tayo ng July dahil po sa takot na mangyari nga po yan mga sangkay. Kaya ngayon, masyado po itong maingay, matunog, pinag-uusapan mga sangkay. Grabe rin mismo mga Japanese, natatakot po sila. Kasi nga, nangyari daw po yung prediction nung una pa. So what if daw mangyari? Kumbaga, nagiging na lamang po sila dito. Mapagbantay na lang. O ngayon, eto. Manga Doomsday fails to materialize. Eto mga sangkay. Sabi dito, science triumphs over superstition. O ngayon, pinapasinungalingan kasi ito ng mga scientists. Pero, di ba, mga sangkay, kung nagkatotoo, paano kaya? Kasi may yung science po talaga, nagbabase lamang po sila sa kung ano ang kanilang nare-research, kung ano ang kanilang nadidiscover based sa kanilang talino mga sangkay at based sa technology na mayroon po yung science ngayon, mga scientists. Prophecy that sparked panic, a clock that counted down to disaster, and then nothing. So Japan braced for a massive quake predicted by a manga artist on the 5th of July. The country woke to stillness, no 5th of shaking. July nga raw po mga sangkay yung sinabi. Pero talagang walang nangyari sa 5th of July, no? Anong date na po ngayon? But while the wild prediction turned out to be false, it's reignited a very real conversation about fear, facts, and how prepared Japan really is for the next big one. Our next sport gets you more. People held their breath. As the hour passed, the sun rose, Japan awoke not to tremors but to silence. Relief swept the nation, but experts warn the threat isn't over. The earth did not crack open. The sea did not rise at 4:18 a.m. on July 5th as predicted. A manga artist's viral prophecy of a catastrophic earthquake predicted to erupt from the depths of the Pacific between Japan, Taiwan, and the Philippines failed to materialize. The forecast had fueled mass speculation, flight cancellations, and Grabe. Ang daming nag-cancel ng kanilang flights, no? Grabing panic ang nangyari. endless social media chatter. What made this prediction so viral and scary to many is the fact that about 1,000 earthquakes rattled the Tokara
in chains south of the Kyushu region in Japan. But when the clock struck, nothing came. The viral prophecy failed. There was no megaquake or tsunami. Yet beneath the surface of relief lies a deeper truth. Science says Japan isn't out of danger. Geologists and disaster agencies quickly stepped in to calm the hysteria while reaffirming a more pressing reality. So, bagamat mga sangkay sablay, no? Hindi po nangyayari pa. Ano, kasi yung July 5 na prediction, hindi po nangyari. Pero ang sabi ng mga scientist, hindi pa rin po ligtas ang Japan pagdating po sa lindol at tsunami. Kasi nga po, alam naman po natin na ang Japan is part po ng Ring of Fire, no? Kaya may mga paggalaw po talaga mga sangkay. Kahit po sa Pilipinas, di ba, nararamdaman po yan. Halos everyday meron pong nagaganap mga sangkay ng mga paggalaw ng kalupaan. Pero, ayon na nga po, ang sinasabing mega quake at mega tsunami, hindi po yan nangyari. But still, nandito pa rin po tayo sa month of July. Ano ang susunod mga sangkay na kaganapan, no? Pwede pa kaya itong maganap ayon sa nakapropesiya doon sa sinasabing manga artist na isinulat po sa manga na comics. Comment down below mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Kasi grabe no, Pilipinas kasama daw eh. Buti nga mga Pinoy, alam niyo naman mga Pinoy, mga sangkay, tumatawa lamang po pag may mga ganyan eh. Pero may mga nag-abang din po talaga. Kahit nga ako mga sangkay, nung July 5, inurasan ko eh. Alas 4 na daw kasi yun eh. Alas 4 na doon sa Japan, pero dito sa Pilipinas, ewan ko anong oras yun. So, lumipas po yung ilang mga oras, wala naman pong nangyari mga sangkay. Well, we don't know. We don't know, guys. Pero sa Biblia, may mga hula po about dyan. No? Ito mga nangyayari ngayon sa ating mundo, part lamang po yan ng propesiya or prophetic events patungkol po sa pagbabalik ni Jesus Christ. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.